Sa gitna ng makulay at maingay na Maynila, kung saan ang bango ng sariwang kape ay sumasanib sa patuloy na usok, tinahak ni Marcelo Rios ang mga kalye sakay ng kanyang makinis na Maserati. Ang kanyang isipan ay nakulong sa web ng pagmumuni-muni. Sa kabila ng malakas na ugong ng kanyang mamahaling makina, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanya. Sa edad na 26, si Marcelo na may itim na buhok at matalas na titig ay nagtatag ng isang umuunlad na negosyo sa alahas sa buong bansa. Isang imperyo na kanyang sariling gawa, ngunit nakakaramdam siya ng kahungkagan na katulad ng bakanting upuan sa tabi niya. Sa itaas, ang maulap na kalangitan ng kabisera ay tila sumasalamin sa kanyang mapanglaw na kalagayan, habang ang mga alaala ng kamakailang pangyayari sa pamilya sa malawak na tahanan ng kanyang ama ay naglalaro sa kanyang isipan. Ang kanyang ama, si G. Nelson Rios, isang higanting figura sa negosyo na ang impluensya ay umaabot mula sa matataas na gusali ng lungsod hanggang sa malalayong lugar, ay tinipon ang kanyang mga anak upang ibunyag ang isang bagong probisyon sa kanyang testamento. Sino mang makapagbibigay sa kanya ng apumuna ay magmamana ng buong yaman ng pamilya, kabilang ang pinakaiginagalang na bangko sa Maynila. Hawak ang manibela ng may tensyon na dama ni Marcelo ang mabigat na pasanin ng mga inaasahan. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Reynaldo, nakasal na at malamang ay nagsisikap tuparin ang utos ng kanilang ama, ay tila isang malakas na kalaban. Ang palaging naririyan na kompetisyon sa kanyang kapatid ay lumalala ngayon sa isang masidhing karera laban sa oras. Habang ang ilaw trapiko ay nagpalit sa pula, huminto si Marcelo. Ang kanyang titig ay tumagos sa windshield. Pinagmamasdan ang pang-araw-araw na abala, mga nagtitinda, nagmamadaling mga manggagawa sa opisina, at mga turistang walang kamalay-malay sa kaguluhan na nangyayari sa loob ng taong nasa magarang sasakyan. Paano siya makikipagtagisan sa labang ito habang may itinatagong sikreto na nag-aalis sa kanya sa laban mula pa sa simula? Isang nakakawasak na katotohanan ang mabigat na pumipiga sa kanyang kaluluwa. Si Marcelo ay baog. Matapos ang maraming nabigong relasyon at patuloy na kawalan ng anak, ang mga medikal na pagsusuri ay kumpirmado lamang sa kanyang pinakamalalim na pangamba. Ang malupit, hindi mababalik na diagnosis ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang malungkot na hatol, hindi siya magkakaanak. Ang biglaang ugong ng isang motorsiklo ang nagpabalik sa kanya mula sa kanyang pagmumuni-muni. Napaisip si Marcelo kung nadarama kaya ng nakasakay ang malupit na ironya ng kanyang kalagayan. Isang taong mayroong lahat, ngunit wala ang isang bagay na tunay na mahalaga. Habang ang ilaw ay kumislap ng berde, nagpatuloy siyang magmaneho patungo sa makasaysayang puso ng lungsod. Ang mga sinaunang istrukturang kolonyal, tahimik na saksi sa di mabilang na taon, ay tila kinutya ang kanyang sariling kawalan ng kakayahang lumikha ng isang pangmatagalang pamana. Ano kaya ang magiging reaksyon ng kanyang ama sa pagkatuklas ng katotohanan? At si Reynaldo, na laging mabangis at walang awa sa kompetisyon sa negosyo, ay tiyak na gagamitin ang kaalamang ito sa kanyang kalamangan. Huminto si Marcelo sa harap ng isa sa kanyang pinakaprestihiyosong tindahan ng alahas. Sandaling tumingin siya sa kanyang refleksyon sa rearview mirror. Nakita niya ang isang lalaking minarkahan ng tagumpay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng malalim na kalungkutan. Ano ang halaga ng kanyang yaman kung hindi niya matutugunan ang tanging kahilingan ng kanyang ama? Pagpasok niya sa tindahan, ang tunog ng doorbell ay nagpahiwatig ng kanyang pagdating. Ang mga tauhan, magalang, ngunit walang kamalay-malay sa panloob na laban ng kanilang amo, ay bumati sa kanya.
Lumakad si Marcelo sa tabi ng mga display na puno ng mga natatanging alahas. Bawat piraso ay natatangi at mahalaga, ngunit wala ni isa ang kayang pag-aanin ang malalim na kahungkagan sa loob niya. Habang masusing pinag-aaralan ang mga talaang pinansyal sa nakahiwalay na likurang silid ng tindahan ng alahas, ang isipan ni Marcelo ay kinain ng potensyal na kahihinatnan ng pagkawala ng kanyang mana. Hindi lamang ito tungkol sa yaman, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang pamana na umabot na ng ilang henerasyon, na sinimulan ng kanyang lolo at inalagaan ng kanyang ama. Ang pamana na ito ay maaaring malapit nang mapunta sa kamay ng kanyang kapatid na si Reynaldo, na kinatatakutan ni Marcelo na baka wakasan ito dahil sa purong kasakiman. Habang ang mga oras ay lumilipas papunta sa paglubog ng araw, lumabas siya ng tindahan na nilamon ng malalim na pakiramdam ng pag-iisa. Ang malamig na hangin ng gabi ay hindi nagawa na gumaan ang pagkakabigkis na nararamdaman niya sa paligid ng kanyang puso. Naglakad siya sa mga makasaysayang kalsadang bato, pinagmamasdan ang mga mag-asawa at pamilya. Ang kanilang kasiyahan ay nagsilbing mapait na paalala ng hinaharap na inaakala niyang hindi na niya maaabot. Sa kanyang kalungkutan, pinag-isipan ni Marcelo ang mga opsyon na dati hindi maisip. Maaari ba siyang magampon ng isang bata at ipakilala bilang kanyang sariling anak? May paraan ba para mailigaw ang kanyang ama at kapatid nang hindi nahuhuli? Ang simpleng pag-iisip ng pagsasangkot sa panlilinlang ay nagdulot sa kanya ng pagkasuya, ngunit ang takot sa pagkawala ng lahat ay tila mas nakakatakot. Nawala sa mga nakababahalang iniisip, hindi sinasadyang napadpad si Marcelo sa isang mas mahirap na kapitbahayan kung saan kumupas ang mga makukulay na ilaw ng lungsod at ang mga gusali ay nagpakita ng mga palatandaan ng kapabayaan. Doon niya nakita siya, isang bata at halatang buntis na babae na naghahanap ng kanlungan sa pasukan ng isang gusaling sira-sira. Ang kanyang sira-sirang damit at gusot na buhok ay malinaw na kaibahan sa pinong anyo ni Marcelo. Saglit silang nagkatitigan at naramdaman ni Marcelo ang hindi maipaliwanag na ugnayan sa estrangherong ito. Huminto siya, tinulak ng bigla ang bugso habang ang babae na sa simulay nagulat sa kanyang paglapit ay tila umatras sa kadiliman. Ngunit may isang bagay sa tapat na titig ni Marcelo ang nagpahinto sa kanya, na nakadama ng hindi awa o pagmamaliit kundi isang halo ng kuryosidad at marahil isang kislap ng pag-asa. Sa sandaling iyon, isang matapang na ideya ang nabuo sa isip ni Marcelo, isang ideyang maaring baguhin ang kapalaran nilang dalawa. Habang bumubulong ang malamig na hangin sa walang tao ng mga kalsada, nagpasiya siyang kumilos batay sa bagong nabuong plano. Isang desisyon na nakatakdang humabi ng bagong kwento para sa kanilang dalawa. Ang mahinang ilaw ng lungsod ay nagtapo ng mahahabang anino sa paligid nila habang si Marcelo, na balot pa rin ng kanyang mapagnilay-nilay na aura, ay nakatayo sa harap ni Carmen. Sa kabila ng malaking pagkakaiba sa kanyang pinong kilos at ang kanyang naghihirap na kalagayan, lumapit siya na nagdulot sa kanya na likas na umurong. "Huwag kang matakot." Mahinahong sambit ni Marcelo, ang kanyang mga kamay ay itinaas bilang isang senyas ng kapayapaan. "Gusto ko lang makipag-usap sa iyo." Maliwanag ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Carmen at naintindihan ni Marcelo ang kanyang pag-aatubili. Gaano kadalas siya naligaw o nasaktan ng mga lumapit na may alok ng tulong. Umupo si Marcelo sa malamig na hakbang sa tabi ng pintuan. Pinapanatili ang respetableng distansya. "Marcelo ang pangalan ko," sabi niya sa tunong nagpapahiwatig ng init at pagiging mapagkakatiwalaan. "Maaari ko bang malaman ang pangalan mo?" Matapos ang maikling pause, sumagot siya sa malambing na boses, "Carmen." Ang kanyang boses ay nagdala ng bahagyang pagkapagod,
ngunit hindi inaasahang malumanay, nakakabihag kay Marcelo. Sa mga sumunod na sandali, dahan-dahan niyang nahikayat si Carmen na ibunyag ang mga piraso ng kanyang mahirap na realidad. Ikinuwento niya ang tungkol sa lalaking nag-iwan sa kanya, isang lasenggo na itinaboy siya ng malaman ng kanyang pagbubuntis. Inilarawan niya ang nakakagat na lamig ng mga gabi sa kalye, ang kumakalam na gutom at ang kapansin-pansin na takot para sa kinabukasan ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Habang nakikinig si Marcelo, ang bigat ng kanyang sariling mga alalahanin ay nagsimulang maglaho kumpara sa matinding kagipitan na kinakaharap ni Carmen. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila sa maikling sandali bago nagpasya si Marcelo na hinihimok ng biglaang inspirasyon na mag-alok ng isang matapang na mungkahi. Carmen, anya, pinutol ang katahimikan, may panukala ako sa iyo. Nagbago ang tingin niya sa kanya, may pag-aalinlangan, ngunit may bahagyang kislap ng pag-asa. Parang katawa-tawa, inamin niya, ngunit maaaring gumana ito para sa kapakinabangan nating dalawa. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kalye, inilatag ni Marcelo ang kanyang matapang na plano. Magpapanggap siyang ama ng kanyang anak upang masiguro ang kanyang mana. Sa una, sinalubong ni Carmen ang kanyang plano ng pag-aalinlangan at pag-aatubili. Habang inaalalayan si Carmen patungo sa isang pribadong klinika para sa komprehensibong pagsusuri sa kalusugan, pinanood ni Marcelo na may halo ng paghanga at pagsisisi ang unang sulyap sa sanggol sa monitor ng ultrasound, ang malinaw na katotohanan ng bagong buhay na nabubuo ay pansamantalang nagpawalang bahala sa kanilang nalalapit na panlilinlang. Pagkatapos ng pagbisita sa klinika, dinala ni Marcelo si Carmen sa isang mataas na kalidad na tindahan ng maternity. Ang unay malugod na ngiti ng clerk ay naging matigas nang mapansin ang hindi maayos na estado ni Carmen. Napansin ni Marcelo ang banayad na insulto, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Carmen at malakas na inihayag, "Nandito kami para i-update ang wardrobe ng aking nobya." Ang ekspresyon ni Carmen ay nagpakita ng pagkabigla na nagtulak kay Marcelo na tanungin ang kanyang sarili kung baka masyado niyang itinutulak ang pagkukunwari. Subalit, habang sinusubukan niya ang iba't ibang mga outfits na iniiwan ang kanyang dating hitsura para sa pinong elegansya, hindi maiwasan ni Marcelo na hangaan ang pagbabago. Sa bawat kasuotan, hindi lamang nagbabago ang panlabas ni Carmen, kundi tila nakakakuha rin siya ng bagong hangin ng kumpiyansa. Natagpuan ni Marcelo ang kanyang sarili nang umingiti ng tunay, hindi inaasahang ipinagmamalaki ang babaeng tinutulungan niya. Dala-dala ang maraming shopping bags, dumiretso sila sa isang beauty salon. Kailangan nating gawing masinsin ang transformasyong ito, paliwanag niya, habang si Carmen ay nagpapakasawa sa mga spa treatment at bagong hairstyle. Habang siya ay inaasikaso, gumawa si Marcelo ng mga estratehikong tawag sa telepono upang ihanda ang pagpapakilala kay Carmen sa kanyang mga kakilala bilang kanyang mapapangasawa. Nang gabing iyon, sa isa sa pinaka-prestihiyosong restaurant ng lungsod, lumitaw si Carmen na lubos na nagbago. Nakasuot ng estilong maternity dress at ang kanyang buhok ay umaalon sa makintab na mga alon. Kaunti na lamang ang pagkakatulad niya sa babaeng nakilala ni Marcelo sa sirasirang gusali. Sa kabila ng kanyang eleganteng hitsura, ang nananatiling pag-aalala sa kanyang mga mata ay nagpahayag ng patuloy niyang panloob na laban. Sa hapunan, masinsinan nilang binuo ang kanilang love story. Nagpa siya sa isang katang-isip na pagkikita sa isang charity event para ipaliwanag ang kanilang magkaibang mga sosyal na sirkulo. Humanga si Marcelo sa mabilis na pag-unawa ni Carmen at sa kanyang kakayahang pagyamanin ang kanilang kwento ng mga maalalahaning detalye na nagpapakita ng matalas na talino na natatabunan ng kanyang mahirap na buhay.
Habang lumalalim ang gabi, lumampas ang kanilang usapan sa mga simpleng plano. Binuksan ni Carmen ang tungkol sa kanyang mahirap na pagpapalaki, ang pagkawala ng kanyang ina sa murang edad, at ang kanyang pakikibaka sa kalye. Ibinaling ni Marcelo ang kanyang mga karanasan tungkol sa presyon ng kayamanan, ang patuloy na mga inaasahan sa kanya, at ang kanyang pakiramdam ng kawalan sa kabila ng kanyang yaman. Nang alisin ng waiter ang kanilang mga pinggan ng dessert, natagpuan ni Marcelo at Carmen ang kanilang mga sarili na nakatitig sa isa't isa ng malalim, hindi inaasahan. Sa sandaling iyon, tila natunaw ang harang na kanilang itinayo, at nagbigay daan ito sa isang tunay na koneksyon na hindi nila inasahan. Natapos ang gabi na may bagong natagpo ang respeto at pag-unawa sa isa't isa, na lumalampas sa orihinal na mga pagkukunwari ng kanilang kasunduan. Habang sila'y lumalabas ng restaurant, inihatid ni Marcelo si Carmen sa Granding Hotel kung saan siya pansamantalang titira. Sa elevator, isang tahimik na katahimikan ang bumalot sa kanila, parehong nawawala sa mga iniisip tungkol sa di inaasahang pagliko ng kanilang mga buhay. Nang marating nila ang suite, napatigil si Carmen sa karangyaan na sumalubong sa kanya. Isang matinding kaibahan sa mga matitinding realidad na kanyang nakilala. Habang pinapanood niya si Carmen na tinitingnan ng kanyang paligid, nakaramdam si Marcelo ng matinding kirot ng pagkakasala dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga mundo. Sa araw ng bukas, magsisimula tayong magpakilala sa iyo sa aking pamilya, paghahayag ni Marcelo habang siya ay naghahanda na umalis. Magpahinga ka ngayong gabi, Carmen. Tumango siya, halatang labis na na-overwhelm sa bilis ng mga pagbabago. Nang maisara ang pinto sa likuran niya, bumagsak si Carmen sa malambot na kama, hinahaplos ang kanyang tiyan at bumubulong ng mga pagtiyak sa kanyang hindi pa isinisilang na anak na malapit na ang pagbabago ng kanilang kapalaran. Sa mga sumunod na araw, napasentro si Carmen sa isang sunod-sunod na aktibidad. Nagtipon si Marcelo ng isang grupo na nakatuon sa pag-refine ng kanyang hitsura at mga asal, kabilang ang mga stylists, mga coach ng etiquette at mga tutor. Binago nila siya sa imahe ng isang babaeng maaaring tumayo bilang nobya ng isa sa mga pinakahinahangad na binata ng Maynila. Buong puso siyang naglaan ng oras sa pag-aaral ng bawat leksyon, pinapalakas ng kaalaman na ang kinabukasan ng kanyang anak ay nakasalalay sa tagumpay ng kanilang pagkukunwari. Ngunit sa bawat aral sa postura at etiketa, hindi niya maiwasang maramdaman na siya ay lumalayo sa kanyang tunay na sarili. Sa isang biyahe sa isang high-end na butik upang humanap ng damit para sa isang paparating na hapunan ng pamilya, naramdaman ni Carmen ang matalim na mga titig ng ibang mga customer. Sa kabila ng kanyang binagong panlabas, ang mga bakas ng kanyang nakaraan ay tila sumisilip na umaakit ng mga hindi nagugustuhang tingin. Lumapit ang may-ari ng butik na may patong na profesionalismo, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap kay Carmen ng halo ng kuryosidad at pag-aalinlangan. Mabilis at protektibo ang naging tugon ni Marcelo sa mga banayad na insulto. Nandito kami para humanap ng magandang gown para sa aking nobya, deklara niya. Binibigyang diin ang kanilang ugnayan. Habang sinusubukan ni Carmen ang iba't ibang mga damit, ang mga bulong ng ibang mga customer ay umabot sa lugar ng pagsukat. Ngunit, nang lumabas siya suot ang isang nakakabighaning berdeng damit na nagpapatingkad sa sigla ng kanyang mga mata at nagpapalamuti sa kanyang figura, tunay at walang pagkukunwari ang naging reaksyon ni Marcelo. Ito ang perpekto, kanyang pagkumpirma, tunay na namangha sa kanyang transformasyon. Sa checkout, ang mapanlibak na puna ng may-ari ng butik tungkol sa kalagayan ni Carmen ay nagpainit ng ulo ni Marcelo. Ang kanyang kalagayan, ulit niya, ang tono ay kalmado ngunit may gilid ng galit.
Tinutukoy mo ba ang kanyang pagbubuntis o may iba pa bang pagtatangi na nais mong pag-usapan? Nauutal ang may-ari sa paghingi ng tawad, ngunit malinaw ang tindig ni Marcelo. Karapat-dapat si Carmen sa respeto, anuman ang kanyang pinagmulan. Nabighani sa kanyang pagtatanggol, mahigpit na hinawakan ni Carmen ang kanyang kamay bilang tahimik na pasasalamat habang sila'y umalis sa butik. Iniwan ang isang natulalang may-ari at isang madla ng mga customer. Sa biyahe pabalik, bumasag si Carmen sa katahimikan. Ang kanyang boses ay malambing na may emosyon. Salamat, bulong niya. Walang sino man ang tumindig para sa akin tulad niyan. Nagulat sa kanyang pasasalamat. Simpleng sumagot si Marcelo, wala kang dapat tanggapin na mas mababa pa rito. Nang gabing iyon, ang kanilang hapunan sa suite ng hotel ay umunlad sa isang malalim na palitan tungkol sa kanilang personal na mga paglalakbay. Inihayag ni Carmen ang kanyang magkahalong damdamin ng pasasalamat at takot na mawala ang kanyang pagkakakilanlan, habang inamin ni Marcelo kung gaano kawalan ng laman ng kanyang buhay bago sila nagtagpo sa kabila ng kanyang yaman. Habang lumalalim ang usapan, pareho nilang nakita na ang kanilang kasunduan ay maaaring umusbong sa isang bagay na mas malalim. Mamaya, habang naghahanda si Carmen para matulog, nagtagal si Marcelo sa balkonahe. Pinagninilayan ang tanawin ng lungsod. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya na ang kanyang mga aksyon ay may tunay na kahalagahan, hindi lamang sa pag-secure ng kanyang pamana, kundi sa paggawa ng tunay na pagkakaiba sa buhay ng isang tao. Kinabukasan, sa isang tahimik na parke, ibinunyag ni Marcelo kay Carmen ang kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak. Ipinaliwanag ang pagkawalang pag-asa na nagtulak sa kanya na magmungkahi ng kanilang kasunduan. Habang nakikinig siya ng may empatiya, ibinahagi niya ang kanyang pinakamalalim na kahinaan. Naantig ginabayan ni Carmen ang kamay niya sa kanyang tiyan. Hawakan mo, anyaya niya. Nang maramdaman niya ang galaw ng sanggol, ang mga sumunod na salita ni Carmen ay malalim na umalingaw-ngaw. Ang sanggol na ito ay maaaring maging iyo sa lahat ng paraan na mahalaga, kung gusto mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marcelo ang isang malalim na koneksyon at isang pagnanais na yakapin ang isang papel na hindi niya kailanman inakalang maaari niyang gampanan. Isang ama sa lahat ng paraan na tunay na mahalaga. Habang patuloy ang kanilang marahang paglalakad sa parke ng hapon na iyon, nagbago ang usapan ni Marcelo at Carmen tungo sa isang hinaharap na maaari nilang pagsaluhan. Ang konseptong ito ay lumago mula sa isang simpleng kaginhawahan patungo sa isang matibay na posibilidad na puno ng tunay na emosyon. Sa papalapit na araw ng pagpapakilala kay Marcelo sa kanyang pamilya, lumakas ang tindi ng kanilang paghahanda. Ibinuhos ni Carmen ang kanyang sarili sa pag-aaral ng masalimuot na mga detalye ng kasaysayan ni Marcelo at sa mga nuances ng pag-navigate sa mga elitistang sosyal na bilog na malapit na niyang pasukin. Samantala, napansin ni Marcelo na gumawa siya ng malalaking pagbabago sa kanyang pamumuhay upang mas maayos na maisama si Carmen at ang sanggol, kabilang ang pagtuklas ng mga family-friendly na kapitbahayan para sa kanilang potensyal na bagong tahanan. Ang nagsimula bilang isang estratehikong plano upang masiguro ang isang mana ay nagiging tapat na hangarin ni Marcelo na bumuo ng pamilya. Isang gabi, habang sila ay nagtatamasa ng hapunan na tinatanaw ang tanawin ng lungsod, inihandog ni Marcelo kay Carmen ang isang regalo, isang kwintas na may palamuting mga esmeralda. Naway itugma nito ang iyong mga mata at lagi kang ipaalala kung sino ka, sabi niya habang isinusuot ito sa kanyang leeg. Naantig sa kanyang pag-iisip at sa kahalagahan ng regalo na pagtanto ni Carmen na lumalim ang kanyang damdamin para kay Marcelo, higit pa sa pasasalamat o estratehikong alyansa.
Gayunpaman, habang papalapit ang araw ng kanilang formal na pagpapakilala, mabigat na bumaba sa kanila ang realidad ng kanilang sitwasyon. Pinag-isipan nila ang mga posibleng reaksyon ng pamilya ni Marcelo at ang epekto ng kanilang gawang kwento sa tunay na relasyong kanilang binubuo. Sa gabi bago ang pagkikita sa kanyang pamilya, muling pinag-aralan ni na Marcelo at Carmen ang kanilang kwento sa huling pagkakataon sa kanilang hotel suite. Ngunit habang sila ay nagsasanay, ang gabi ay naging palitan ng personal na katotohanan at kahinaan. Inihayag ni Marcelo ang kanyang takot sa pagtanggi at ang kanyang taos-pusong hangarin na yakapin ang pagiging ama sa anak ni Carmen, habang ibinahagi niya ang kanyang mga pag-aalala tungkol sa pagtugon sa mga inaasahan ng kanyang pamilya at sa potensyal na pagkawala ng bagong buhay na kanyang pinahahalagahan. Hinihawakan ng kanyang mga kamay, umamin si Marcelo, "Anuman ang mangyari bukas, alamin mong totoo ang aking damdamin para sa iyo. Ito ay lumampas na sa anumang kasunduan." Si Carmen, na antig at napaluha, ay gumanti ng damdamin na nagpapakita ng kanilang magkasamang pagkilala sa lumalalim nilang ugnayan. Ginugol nila ang natitirang bahagi ng gabi sa pagbabahagi ng mga saloobin at tawa, pinatitibay ang kanilang koneksyon. Pagsapit ng madaling araw, malinaw sa kanilang dalawa na anuman ang kahinatnan sa kanyang pamilya, nakatuklas sila ng isang mahalagang bagay: pakikisama, pagtitiwala at mga binhi ng malalim na pagmamahal. Sa susunod na araw, habang sila ay pumasok sa La Cupula, ang hangin ng pag-asa ay pumalibot sa kanila. Si Carmen, bihis na bihis sa Esmeralda Verde, at si Marcelo, parehong nadama ang mausisang mga sulyap ng iba pang mga patron. Itinuro sa kanila ang isang nakahiwalay na mesa na may magandang tanawin ng hardin na napapalibutan ng mga makukulay na bougainvillea, ang perpektong setting para sa pivotal na sandaling ito. Napansin ang kaba ni Carmen, pinatibay siya ni Marcelo ng paalala na ang kanilang hapunan ay isa lamang karaniwang pagkain na magkasama. Hinikayat siyang huwag pansinin ang ibang mga kumakain. Habang sila ay nag-aayos sa gabi, walang kahirap-hirap na lumipat ang kanilang pag-uusap mula sa mga casual na paksa patungo sa mas personal na mga pangarap at aspirasyon. Nagkwento si Carmen tungkol sa kanyang pagkabata na nabighani sa malalayong lupain, nahango sa isang atlas na ibinigay ng kanyang ina, at ipinahayag ang kanyang pangungulila na maranasan ang mundo. Naantig si Marcelo sa kanyang mga pangarap at sa kanyang matalino at mausisang isipan, biglaan niyang iminungkahi na maglakbay sila ng magkasama balang araw. Isang hangarin na hindi nagmula sa kanilang mga inensayo na linya, kundi sa tunay na kagustuhan na tuklasin ang mundo kasama siya. Ang hindi inaasahang alok na ito ay minarkahan ang isang mahalagang pag-alis mula sa kanilang scripted na pakikipag-ugnayan na nagpapakita ng malalim na koneksyon at umuusbong na mga intensyon sa pagitan nila. Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang hapunan, kapwa na damanin na Marcelo at Carmen ang isang malalim na pagbabago sa kanilang relasyon na lumalapit pa sa isang hinaharap na pareho nilang ninanais, na hinubog ng katapatan at mga pinagsasaluhang pangarap. Ang mahiyain ngunit lumalim ng ngiti ni Carmen ay patuloy habang ibinabahagi niya ang mga matitinding realidad ng kanyang buhay kay Marcelo. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may bigat ng nakaraang mga paghihirap. Inilahad niya ang maraming mahirap na taon na kasunod ng kamatayan ng kanyang ina, ang kanyang pakikibaka para mabuhay sa walang awang mga kalye ng lungsod. May mga gabing, bulong niya, na natutulog akong gutom, hindi sigurado kung gigising pa ako kinabukasan, ngunit ang bawat bagong bukang liwayway ay nagdala ng pag-asa, isang dahilan para ipagpatuloy ang laban.
Ang kanyang katatagan at lakas ng loob ay tumama sa isang talinghaga kay Marcelo na nagpapaalam sa kanya ng pribilehiyo na ibinigay ng kanyang sariling buhay. Naantig sa kanyang lakas at sa lalim ng kanyang mga karanasan, inabot ni Marcelo ang kanyang kamay. Ang kamay niya ay tumama sa kanya sa mesa. Habang magkahawak ang kanilang mga daliri, tila natunaw ang ingay ng restaurant sa paligid nila. Iniwan sila sa isang bula ng ibinahaging intimasiya at mutual na pag-unawa. Nagkatitigan sila, lumalalim ang koneksyon habang nadama ni Marcelo ang isang emosyon na umusbong sa kanya na hindi niya lubos na maipaliwanag. Sa sandaling iyon, naging malinaw na ang kanilang relasyon ay maaaring umunlad sa isang bagay na malalim. Ang mga damdaming nagsimula bilang isang maginhawang alyansa ay ngayon ay namumulaklak sa isang tunay na ugnayan na nag-aalok sa pareho ng pakiramdam ng pag-aari at posibilidad ng isang pinagsasaluhang hinaharap. Hindi na ito tungkol sa pagtupad sa mga inaasahan ng pamilya o sa pag-secure ng isang mana. Sila, marahil nang hindi sinasadya, ay naglalatag ng pundasyon para sa isang buhay na magkasama na maaaring mag-alok sa kanila ng tahanan at pakikisamang kanilang inaasam. Napagtanto ni Marcelo na ang kanilang binuong naratibo na nilayon bilang isang simpleng harapan ay maaaring talaga ang sulok bato ng isang bagong realidad para sa kanila. Ang isang realidad na itinayo sa tunay na emosyon, pinagsasaluhang pakikibaka at ang di inaasahang saya ng pagtuklas sa isang taong tunay na nakauunawa. Habang ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkain, ang bawat salita at sulyap ay nagpalakas ng bagong pag-unawa na ito na nangangako ng isang landas na magkasama na hindi inaasahan ng alinman, ngunit pareho ngayon na masigasig na umaasang tuklasin. Ikaw ang pinakamatapang na taong nakilala ko, wika ni Marcelo. Ang boses niya ay puno ng tunay na paghanga. Si Carmen, na nabigla sa kanyang tapat na pahayag, ay nakaramdam ng malakas na bugso ng damdamin at namuo ang luha sa kanyang mga mata. Biglang, para bang bigyang diin ang kahalagahan ng sandaling iyon, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan ng masigla. Napahinto si Carmen, hinawakan niya ang kanyang tiyan. Si Marcelo, na naghalo ang pag-aalala at pagtataka, ay tumayo at lumuhod sa tabi niya. Dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa kamay ni Carmen, nararamdaman ang masiglang galaw sa loob. Sa tahimik na espasyo na iyon, ang ingay ng restoran, ang malalayong usapan, ang mahinang musika ay tila naglaho, iniwan silang balot sa isang pribadong mundo. Nagtagpo ang kanilang mga mata na tila nagkaintindihan ng malalim na hindi kinakailangang magsalita. Hindi kapani-paniwala, bulong ni Marcelo na lubos na namangha sa buhay na gumagalaw sa ilalim ng kanyang kamay. Sa isang saglit, nawala ang kanyang pag-aalala na hindi niya sariling anak ang sanggol. Naramdaman niya ang kanyang sarili na isang tunay na ama. Si Carmen, na labis na naantig sa kanyang reaksyon, ay ipinatong ang kamay niya sa ibabaw ng kay Marcelo. Sa tingin ko, gusto ka niya, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa isang masayang pagkasabik. Hindi pa siya gumalaw ng ganito kalakas. Ang kanilang sandali ng pagkakaugnay ay bahagyang napatigil ng lumapit ang waiter. Senyales ng pagdating ng kanilang pangunahing pagkain. Si Marcelo, bahagyang namula sa damdamin, ay bumalik sa kanyang upuan, ngunit ang koneksyon na kanilang nabuong dalawa ay nanatiling damang-dama. Habang patuloy ang kanilang pagkain, nagsimulang magbukas si Carmen tungkol sa kanyang mga pangamba. Minsan, iniisip ko kung tama ang ginagawa ko. Pag-amin niya, ang boses ay halos pabulong. Ang mundong ito, ang mundo mo ay ibang-iba sa nakasanayan ko. Natatakot akong baka hindi ako magkasya rito, na baka mabigo ko ang lahat, lalo na ang sanggol. Nakinig si Marcelo, puno ng paghanga sa kanyang tapang.
at may kasamang damdaming responsibilidad para sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Carmen, sabi niya ng may kaseryosohan, hindi mo kailangang magpasa sa anumang takdang pamantayan. Kahanga-hanga ka sa kung sino ka. At ang sanggol na ito ay magkakaroon ng pinakatapang at mapagmahal na ina. Ang kanyang mga salita, puno ng pananampalataya, ay labis na nakapagpalakas ng loob kay Carmen, nagbibigay sa kanya ng tapang na maniwala na marahil maaaring maging maayos ang lahat. Lumalim ang kanilang pag-uusap habang nagtutuklas sila ng mas malalalim na damdamin. Ibinahagi ni Marcelo ang walang katapusang presyo ng kanyang paglaki, ang nakapanghihilakbot na mga inaasahan ng kanyang ama, at kung paano ang kondisyon sa testamento ay tila binabaliwala ang kanyang halaga na parang isang biolohikal na pangangailangan lamang. Palagi kong naramdaman na kailangan kong patunayan ang aking halaga. Pag-amin niya, may bahagyang pagkapagod sa kanyang tinig. Ang bawat tagumpay ay parang kulang pa rin. Naintindihan ni Carmen ang lalaking nasa harap niya at malumanay na iminungkahi. Marahil ito ang ating pagkakataon na tukuyin kung ano ang tunay na mahalaga sa atin. Ang kanyang pananaw ay nagbigay kay Marcelo ng pagninilay kung ano talaga ang hinahangad niya. Ang pamana ba ang kanyang hinahabol? O ang isang mas malalim na kahulugan tulad ng makabuluhang koneksyon at layunin? Nagpatuloy ang gabi na may isang kaluwagan na ikinagulat nilang pareho. Ang kanilang tawanan ay humalo sa tunog ng kanilang mga kutsarang humahalo sa tsokolating soufflé. Sa pagtatapos ng kanilang pagkain, ang formal na distansyang dating namamagitan sa kanila ay tuluyang naglaho, pinalitan ng isang likas na ginhawa at kasanayan. Habang sila ay nakikiramdam sa kape, ang papalubog na liwanag ay nagbibigay ng mainit na kulay sa kanilang paligid. Parehong naramdaman ni Marcelo at Carmen ang isang di masabing katotohanan. Ang koneksyong kanilang nabuo ay lumampas sa kanilang paunang kasunduan. Ang nasimulan bilang isang kunwaring relasyon ay umusbong sa isang bagay na tunay. Isang emosyonal na pagkakaugnay na kapwa nilang pinapahalagahan at kinailangan. Higit pa sa anumang tungkulin na kanilang pinagkasunduan. Unti-unting umalis ang mga tao sa diner hanggang sa kakaunting bisita na lang ang natira. Tumingin si Marcelo sa kanyang relo at iminungkahi, marahil oras na para umuwi tayo. Ang boses niya ay may pag-aalinlangan na tila ayaw patapusin ng kanilang oras na magkasama. Pumayag si Carmen nang may mabagal na tango. Ang damdamin niya ay sumasalamin sa pag-aatubili niyang tapusin ang gabi. Nang tinulungan ni Marcelo si Carmen na tumayo, muling nagtagpo ang kanilang mga mata na parang parehong naramdaman ang isang malaking pagbabago sa kanilang relasyon. Lumabas sila sa restoran sa malamig na hangin ng gabi na nagbibigay ng masiglang kaibahan sa komportabling kapaligiran ng establishmento. Ipinatong ni Marcelo ang kanyang jacket sa balikat ni Carmen at nagpasalamat siya sa kanya ng may mainit na ngiti. Habang naglalakad papunta sa kotse, bahagyang nagtagpo ang kanilang mga kamay na humantong kay Marcelo na dahan-dahang hawakan ang kanyang kamay. Tinugon ni Carmen ang kilos at nagpatuloy sila sa paglalakad ng magkasama. Ang kanilang mga hakbang at pintig ng puso ay sabay na may umaasang pananabik. Ang biyahe papunta sa hotel ni Carmen ay tahimik, ngunit komportabling napuno ng mga pagninilay habang dumadaan ang mga ilaw ng syudad. Pagdating sa kanyang hotel, inihatid siya ni Marcelo hanggang sa pintuan ng kanyang silid, kapwa nahihiyang magpaalam. Salamat sa gabing ito, bulong niya, puno ng pasasalamat. Hindi ko malilimutan. Sumagot si Marcelo, may damdamin sa boses niya. Ako rin, simula niya. Carmen, pinutol siya ng kanyang banayad na halik sa pisngi. Magandang gabi, bulong niya matapos siyang pumasok sa kanyang silid.
Naiwan siyang mag-isa, hinawakan ni Marcelo ang kanyang pisngi kung saan siya hinalikan. Napagtanto na ang gabi ay naging higit pa sa mga plano, isang tunay at makahulugang karanasan. Ngumingiti ng may kasiyahan, naramdaman niya ang isang layunin na higit pa sa mga inaasahan ng pamilya o lipunan, isang layuning konektado kay Carmen. Sa mga sumunod na araw, abala sina Marcelo at Carmen sa paghahanda para sa kanilang formal na pagpapakilala sa pamilya Rios. Nagbase sila sa Grand Hotel de Manila, isang maringgal na gusali sa makasaysayang sentro ng lungsod. Ipinagkaloob ni Marcelo kay Carmen ang presidential suite na may mga nakamamanghang tanawin ng syudad at mga pangunahing tanawin nito. Sa paggising sa mga matingkad na kulay ng stained glass ceiling, naramdaman ni Carmen ang simbolismo ng mga kulay na sumasalamin sa nagbabagong yugto ng kanyang buhay. Habang sumasailalim si Carmen sa mga klase ng etiketa, aralin sa kasaysayan at mga sesyon ng estilo, masusiring nilikha ni Marcelo ang kanilang backstory bilang magkasintahan. Nilikha ang mga alaala na kayang panindigan sa harap ng kanilang pamilya. Isang araw, habang nililinaw nila ang kanilang kwento sa terrace ng suite, nagpahayag si Carmen ng pangamba. Sa tingin mo ba masyado na tayong lumayo sa plano? Hinawakan ni Marcelo ang kanyang mga kamay at sinigurado ang mga pinakakapani-paniwalang kasinungalingan ay may kasamang katotohanan at ang ating damdamin sa isa't isa ay tunay, hindi ba? Tumango siya, namumula ang pisngi sa pagka-realize ng lalim ng kanilang pag-uugnayan na ngayon ay nagkakahalo na ang pagitan ng pagpapanggap at tunay na damdamin. Nang papalapit ang araw ng kanilang presentasyon, lumaki ang kaba ni Carmen. Isang gabi na hindi makatulog, naglakad-lakad siya sa hotel at huminto sa ilalim ng magarang Tiffany glass ceiling sa lobby. Si Marcelo, na ipinaalam ng mga staff ang kanyang paglalakad sa gabi, ay sumama sa kanya, naaalala ang kanyang mga batang alaala kasama ang kanyang ina, na minamahal ang mahiwagang ambience ng hotel. Ano ang nangyari sa kanya? Tahimik na tanong ni Carmen, narinig ang tungkol sa kanyang ina sa unang pagkakataon. Habang nakatingin sa makulay na salamin, ibinahagi ni Marcelo, namatay siya sa kanser noong ako'y 12 pa lang. Pagkatapos noon, ang mga inaasahan ng ama ko ay dumoble na parang sinusubukang punan ang kawalan niya. Si Carmen, naantig, ay hinawakan ng kanyang kamay at ipinahayag ang kanyang pakikiramay at ang kanilang koneksyon ay lalong lumalim sa ilalim ng magagarang disenyo ng liwanag. Bahagyang hinigpitan ni Marcelo ang kanyang hawak bilang tugon. Ayos lang, sa palagay ko, magugustuhan kanya talaga. Siya ay may masiglang espiritu, kapareho ng ningas na nakikita ko sa iyo na parang nagbibigay liwanag sa lahat ng bagay. Nanatili silang magkahawak kamay ng ilang sandali, tahimik na pinagmamasdan ang masiglang sayaw ng mga kulay sa stained glass. Isang sandali ng pagkaunawa iyon para sa kanilang dalawa, na natutuklasan na ang kanilang koneksyon ay higit na lumalim kaysa sa simula nilang pagpapanggap. Mabilis na lumipas ang oras at bigla na lang gabi na bago ang malaking presentasyon nila. Nagplano si Marcelo ng isang pribadong hapunan sa suite upang tapusin ang kanilang mga paghahanda. Habang kumakain, muling sinanay nila ang kwentong pagmamahalan nila. Nagkita tayo sa isang charity event, pag-practice ni Carmen. Naiinis ka sa mababaw na usapan at ako naman ay naroon upang mangampanya para sa isang foundation na tumutulong sa mga solong ina. Tumango si Marcelo at nagpatuloy, nakuha mo ang interes ko dahil sa iyong pagiging totoo at sigasig. Inimbitahan kitang magkape at nauwi tayo sa pag-uusap ng ilang oras. Noong oras na yon, alam kong may kakaiba sa iyo. Ngumiti si Carmen, ngunit may bahid ng lungkot. Maganda ang kwento natin, mahina niyang sinabi. Minsan, sana totoo nga ito. Tumitig si Marcelo sa kanya ng malalim.
Siguro hindi eksaktong ganito ang naging simula natin, pag-amin niya. Ngunit ang nararamdaman ko para sa iyo ay totoo, Carmen. Ito ang pinakatotoong bagay sa buhay ko. Napuno ng katahimikan ng silid, puno ng mga damdaming hindi na kailangang bigkasin hanggang sa wakas ay nagsalita si Carmen. Marcelo, ano ang mangyayari pagkatapos ng lahat ng ito? Kapag tinanggap na tayo ng pamilya mo at dumating na ang sanggol, saan tayo tatayo? Tumayo si Marcelo at lumuhod sa tabi niya. Hawak ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, marahan niyang sinabi. Ngunit alam ko na gusto kong harapin ito kasama ka kung tatanggapin mo ako. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Carmen habang mahina niyang binigkas. Totoo ba? Tumango siya ng may kaseryosohan. Oo, Carmen. Maaaring nagsimula tayo sa isang pagkukunwari, ngunit ang pagmamahal ko sa iyo ang pinakatotoong bagay sa buhay ko. Noon na para bang nagpapatibay ng kanilang pag-iisa, muling gumalaw ang sanggol. Nagtawanan sila, tinanggal ang tensyon. Ipinatong ni Marcelo ang kanyang kamay sa tiyan ni Carmen, puno ng paghanga sa buhay na kanilang dadalhin sa mundo. Isa na tayong pamilya, maring sabi niya, na damang-dama ang bigat ng kanyang mga salita. Ikaw, ako, at ang ating anak. Anuman ang mangyari bukas kasama ang pamilya ko, hindi na iyon magbabago. Naantig, si Carmen ay lumapit at hinalikan siya ng marahan, isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Gabing iyon, habang nagpapahinga si Carmen sa suite, bumalik si Marcelo sa kanyang apartment upang maghanda para sa susunod na araw. Pinili niya ang kanyang isusuot at huminto sa isang litrato ng kanyang ina. Marahang hinawakan iyon. Sana proud ka, Mama. Mahina niyang bulong. Sa tingin ko, sa wakas ay natagpuan ko na ang tunay na mahalaga. Nabigyang lakas ng loob, ibinalik niya ang larawan at inihanda ang sarili para matulog. Hindi na masyadong alintana ang mana o ang posibleng reaksyon ng kanyang ama. Ang tunay niyang kayamanan ay naghihintay sa isang suite ng hotel at handa siyang gawin ang lahat upang alagaan at protektahan ang kanyang bagong natagpuang pamilya. Ang sumunod na umaga ay nagbigay ng malinaw na araw sa Manila. Marahil ay isang magandang palatandaan para kina Marcelo at Carmen. Habang naghahanda sila ng magkahiwalay, puno ng pag-asa ang hangin. Sa hotel, tinitigan ni Carmen ang kanyang refleksyon, nakabihis ng elegante at may simpleng makeup. Ang buhok ay ayos upang ipakita ang kanyang kaakit-akit na anyo. Samantala, inaayos ni Marcelo ang kanyang kurbata, ang kanyang kasuotan ay tila nagiging kalasag at pahayag ng kanyang dedikasyon sa kanilang kinabukasan. Eksaktong 11:00 ng umaga, dumating ang sasakyan ni Marcelo sa hotel. Habang bumababa si Carmen sa hagdan ng lobby, nakakuha siya ng mga paghanga mula sa mga nakapaligid. Si Marcelo, na naghihintay sa ibaba, ay pansamantalang napatigil sa kanyang kagandahan. Hinawakan niya ang kanyang kamay at hinalikan ito ng marahan. Ang ganda mo, bulong niya, at namula si Carmen sa kanyang sinabi. Ang biyahe patungo sa Rios Estate ay tahimik, puno ng tensyon at pag-asa. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Bawat paghaplos ni Marcelo ay nagbibigay ng katiyakan habang papalapit sila sa grandiosong tahanan ng pamilya. Dumaraan sa magagarang estates na tila nagpapahiwatig ng buhay na maaari nilang samahan. Huminto ang kotse sa harap ng isang kahangahangang gate na yari sa bakal. Nagpalitan ng ilang salita sina Marcelo at ang gwardiya at unti-unting bumukas ang gate. Ipinapakita ang daang may mga punong nagtuturo papunta sa pangunahing bahay. Ang mansyon ng Rios, isang napakagandang gusaling colonial style na may mga puting pader at pulang tilid na bubong, ay tumindig sa gitna ng luntiang kapaligiran. Ang mga eskultura at mga magarbong fountain ay nakaayos sa paligid ng estate,
nagpapakita ng kasaganahan at tradisyong kagalang-galang sa paglipas ng panahon. Habang tumigil sila sa harap ng grandiosong entrada, hinigpitan ni Marcelo ang hawak niya sa kamay ni Carmen bilang pagpapalakas ng loob. "Tandaan mo," bulong niya ng mahina, "anuman ang mangyari sa loob, magkasama tayo rito." Tumango si Carmen, bumubulong din. Magkasama, sabay nilang pinulot ang kanilang lakas ng loob. Isang matipunong butler na nasa kanyang katandaan ang sumalubong sa kanila at inihatid sila sa loob ng mansyon. Halos napahinto si Carmen sa ganda ng loob ng bahay, mga kumikislap na crystal chandelier, mga painting na tila pang museo, at mga antigong kasangkapang nagsasalaysay ng mahabang kasaysayan ng yaman. Dinala sila sa malaking sala kung saan naghihintay si Mr. Nelson Rios, isang makapangyarihang presensya sa tabi ng isang grandiosong marmol na fireplace. "Ama," pagpapakilala ni Marcelo, ang boses niya ay walang bakas ng kanyang iniindang kaba. "Siya si Carmen, ang aking kasintahan." Dahan-dahang bumaling si Nelson, sinusuri ang magkasintahan ng kanyang matalim na mga mata. Ang kanyang tindig at puting buhok ay nagbigay sa kanya ng dignidad, ngunit ang kanyang mapanuring tingin ay tila nakakita ng anumang pagkukunwari. Huminga ng malalim si Carmen, natatakot na baka masyadong manipis ang kanilang pagpapanggap. Ngunit ang mukha ni Nelson ay biglang lumambot sa isang malugod na ngiti. "Carmen," malugod niyang bati, "maligayang pagdating sa pamilya." Lumapit siya at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Lihim na lihim ang anak ko nitong mga nakaraang araw," biro niya. "Ngayon naiintindihan ko kung bakit." Napayapa ngunit nagulat, bahagyang ngumiti si Carmen. "Ikinagagalak ko po kayong makilala, Ginoong Rios," tugon niya. Ang boses niya ay matatag sa kabila ng kaba. "Nelson na lang," iginiit nito, inaanyayahan silang maupo. "Maupo kayo, tiyak pagod kayo sa biyahe." Habang sila'y nag-uusap, nagulat si Marcelo sa tunay na kasiyahan ng kanyang ama sa pagkikita kay Carmen, isang bahagi ng kanyang ama na tila matagal nang nawala. "Kaya Carmen, paano mo nakilala ang anak ko? Lagi siyang masyadong pribado tungkol sa kanyang personal na buhay," tanong ni Nelson, na may pananabik na marinig ang kanilang kwento. Huminga ng malalim si Carmen, handa nang sabihin ang kanilang napagplanuhang kwento, ngunit nahanap niya ang sariling lumilihis mula rito. Sa isang charity gala po, nagsimula siya, ang kanyang kumpiyansa ay lumalakas sa bawat salita. "Naroon ako upang katawanin ang isang maliit na foundation para sa mga solong ina." Si Marcelo ay tila hindi komportable sa paligid ng marangya at mapang-akit na kapaligiran, para bang may hinahanap siyang mas makahulugan. Pinanood siya ni Marcelo, naaakit sa kanyang biglaang pagbabago sa kwento. "Nagkita kami sa may mesa ng mga inumin," patuloy ni Carmen, isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. "Naibuhos niya ang champagne sa aking damit, isang medyo nakakatuwang pangyayari. Sa totoo lang, ang kanyang tawa ay magaan at sa gulat niya tumawa rin si Nelson." "Ayan si Marcelo," sabi ni Nelson, ang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan, palaging medyo awkward sa mga ganong okasyon. "Labis siyang nag-sorry," patuloy ni Carmen, ngayon ay lubos nang nahuhulog sa kanyang pinalawak na kwento. Ngunit sa halip na magbigay lamang ng panyo at umalis, nagtanong siya tungkol sa foundation. "Nauwi kami sa mahaba-habang pag-uusap tungkol sa mga pagsubok na dinaranas ng mga solong ina, ang kahalagahan ng edukasyon at ang aming mga pangarap para sa hinaharap." Nakinig si Marcelo, naaakit sa paglikha ni Carmen ng kwento na, bagaman hindi lubos na totoo, ay sumasalamin sa tunay na emosyon ng kanilang lumalalim na damdamin. Sa pagtatapos ng gabi, pagtatapos niya nagtama ang kanilang mga mata, na pagtanto kong nakilala ko ang isang natatanging tao, isang taong nakikita ang mas malalim, isang taong tunay na may malasakit. Saglit na nanahimik ang silid, puno ng tensyon at damdamin. Pinanood sila ni Nelson,
Ang mukha niya ay tila may pinag-iisipan. Sa wakas nagsalita siya. Ang tono ay banayad, ngunit puno ng determinasyon. Marcelo, bakit hindi mo ipakita kay Carmen ang mga halamanan? Gusto ko lang makausap siya ng ilang sandali. Naramdaman ni Marcelo ang isang lamig na dumaloy sa kanyang gulugod. Nahuli na ba sila ng kanyang ama? Ito na ba ang simula ng pagbagsak ng kanilang plano? Sinubukan niyang itago ang kanyang pag-aalala sa isang kumpiyansang ngiti. Siyempre, ama, tugon ni Marcelo tumayo. Carmen, gusto mo bang makita ang mga rosas? Maganda sila sa ganitong panahon. Sa kabila ng kaguluhan ng kanyang damdamin, nanatiling kalmado si Carmen. Tumango siya, at habang inihatid siya ni Marcelo palabas, para bang sila ay nasa gilid ng isang bangin, hindi tiyak kung sila ay lilipad o babagsak. Naiwang mag-isa tumayo si Nelson at naglakad papunta sa bintana. Pinanood sila habang sila'y nawawala sa hardin. Ang kanyang mga mata ay hindi mabasa, ngunit isang bakas ng lambing ang nananatili sa kanyang tingin na nagpapahiwatig ng isang mas malalim na pag-unawa o pagtanggap kaysa sa kanilang inaasahan. Marcelo! Bulong niya sa sarili, may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Mukhang may natuklasan ka na mas mahalaga kaysa sa anumang pamana. Sa luntiang hardin, tahimik na naglakad si Marcelo at Carmen, magkahawak kamay, bawat isa'y abala sa kani-kanilang mga alalahanin at mga iniisip tungkol sa mga hindi tiyak na darating. Ang mga linggo mula nang dumating si Carmen sa bahay ng mga Rios ay mabilis na lumipas sa anino ng isang mapanlinlang na kasiyahan. Sinalubong siya ni Nelson ng may init na ikinagulat ng lahat, pati na rin ni Marcelo. Ang dating malamig at nakakatakot na mansyon ay tila nagkaroon ng kakaibang liwanag na palalakas ng masiglang diwa ni Carmen. Namangha si Marcelo habang pinapanday ng kanyang ama at ni Carmen ang isang malalim na ugnayan. Madalas silang magkasama sa loob ng silid-aklatan kung saan ikinukwento ni Nelson ang kasaysayan ng angkan ng mga Rios habang si Carmen ay tahimik na nakikinig. Minsan naman ay natatagpuan ni Marcelo ang dalawa sa gitna ng mga rosas. Ipinagmamalaki ni Nelson ang kanyang mga pinapaboran na bulaklak habang banayad na hinahaplos ni Carmen ang kanyang lumalaking tiyan. Isang maliwanag na linggo ng hapon, habang sila'y nagtatamasa ng pagkain sa terasa, gumawa ng taus-pusong pahayag si Nelson. May iniisip ako, simula niya. Ang kanyang tinig ay may damdaming humihimig at naniniwala akong panahon na para sa pagbabago sa pamamahala ng ating negosyo. Marcelo, nais kong ikaw ang tumutok ng higit sa pangangasiwa ng bangko. Halos masamid si Marcelo sa kanyang iniinom. Sigurado ka ba, ama? Tanong niya, kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha. Tumango si Nelson ng may kasiguruhan, ang kanyang matandang mukha ay nagpapakita ng isang mainit na ngiti. Tiyak na tiyak. Ang iyong paglaki sa pagkahinog at dedikasyon ay nagdudulot sa akin ng labis na pagmamalaki. Patuloy niya habang mapagmalasakit na tumingin kay Carmen. Marami sa pagbabagong ito ay dahil sa hindi pangkaraniwang dalagang ito. Namula ang mga pisngi ni Carmen. Halo ng saya at pagsisisi ang kanyang nararamdaman. Ang kwentong kanilang binuo ay nagdulot ng hindi inaasahang mga bunga, ngunit palaki ng palaki ang bigat ng kanilang kasinungalingan sa bawat araw. At sa oras na tila malapit na ang kapayapaan, dumating si Reynaldo, ang nakababatang kapatid ni Marcelo mula sa Estados Unidos. Ang kanyang pagdating 1 linggo lamang matapos ang pahayag ni Nelson ay nagdulot ng hindi mapag-aalinlangan ng tensyon. Pumasok si Reynaldo sa mansyon, ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang enerhiya at isang ngiti na hindi tumagos sa kanyang mga mata. Pamilya! Sigaw niya, binaba ang kanyang bagahe sa bulwagan. Ang anak na naglayas ay bumalik. Si Marcelo, na abala sa kanyang opisina sa pag-aaral ng ilang dokumento ng bangko, ay nakaramdam ng kakaibang lamig nang marinig ang boses ng kanyang kapatid.
Inaasahang magiging negatibo ang reaksyon ni Reynaldo sa bagong takbo ng kanilang pamilya at ang balita ng kanyang pagiging ama. Nang bumaba si Marcelo para salubungin siya, natagpuan niyang tinatanong na ni Reynaldo si Carmen sa sala. Ang matalim na tingin sa mga mata ni Reynaldo ay agad nagbigay ng babala kay Marcelo. Ikaw pala ang kilalang si Carmen, bungad ni Reynaldo, ang kanyang tono ay mapanlinlang na masigla. Inilihim ka ng husto ng kapatid ko. Paano ba kayo unang nagkakilala? Sa totoo lang. Sa kabila ng kanyang kaba, nanatiling kalmado si Carmen at isinalaysay ang katang-isip na kwento ng kanilang pagkikita sa isang charity gala at ang agad na pag-uugnayan nila. Pinanood ni Marcelo ng mabuti, handang pumasok kung kinakailangan, ngunit ngumiti lamang si Reynaldo ng isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Kawili-wili," sabi niya, kahit na ang kanyang tinig ay nagpapahiwatig ng pagdududa. "At napakaswerte naman na ikaw ay nagdalang tao kasabay ng pagpapakilala ng bagong kondisyon sa testamento ng ating ama." Lumapit si Marcelo, ang kanyang muka ay seryoso. "Wala akong sinasabi kundi ang malinaw, kapatid. Isang napakalaki na pagkakataon, hindi ba?" Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon para kina Marcelo at Carmen. Parang naroon palagi si Reynaldo, nagtatanong ng mga tila inosenteng tanong, ngunit puno ng duda. Sinusuri niya ang bawat kilos, bawat galaw, para bang naghahanap ng butas sa kanilang kwento. Isang gabi, habang abala si Marcelo sa kanyang opisina, narinig niya ang mga boses mula sa hardin. Nakuryos, sumilip siya sa bintana at nakita si Reynaldo na may kausap na isa sa mga gwardiya. Bagamat hindi niya narinig ang kanilang usapan, ang matigas na anyo ni Reynaldo at ang palihim na kilos ng gwardiya ay nagbigay ng alarma sa kanya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Marcelo, kaya't nagdesisyon siyang kausapin si Carmen. Natagpuan niya ito sa silid-aklatan, tahimik na nagbabasa ng lumang album ng pamilya. "Carmen," bulong niya, marahang isinara ang pinto sa likod niya, "kailangan nating mag-usap." Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod at pagkabalisa. "Tungkol ito kay Reynaldo, hindi ba?" tanong niya. Tumango si Marcelo, umupo sa tabi niya sa sofa. "Pakiramdam ko ay may nalalaman siya. Nahuli ko siyang nakikipag-usap sa isa sa mga gwardya at parang sinisiyasat niya ang iyong nakaraan." Isinara ni Carmen ang album, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ano ang gagawin natin, Marcelo, kung matuklasan niya ang katotohanan?" Hinawakan ni Marcelo ang mga kamay ni Carmen, ang kanyang haplos ay naglalayong magbigay ng lakas at katiyakan. "Hindi ko hahayaang saktan ka ni Numan, ikaw man, o ang ating anak. Kayo na ang pamilya ko ngayon at nakatuon ako sa pagprotekta sa inyo." Sa isang sandali ng kahinaan at bukas na damdamin, inamin ni Marcelo, mabigat ang tinig na puno ng katapatan. "Kahit na hindi ako ang tunay na ama ng sanggol, pakiramdam ko ay para na akong ama. Ang pagmamahal ko sa inyo ay higit pa sa anumang inaasahan ko." Hindi alam ni Marcelo si Reynaldo na puno ng pagdududa ay palihim na naglagay ng aparato para mag-record sa silid-aklatan. Nakatago ito ng mabuti sa likod ng isa sa mga kurtina. Tinatala ang bawat salita ni Marcelo. Kinaumagahan, dumating ang kinatatakutang unos. Pumasok si Reynaldo sa opisina ni Nelson, may halong kasiyahan at galit sa kanyang muka. "Ama," pahayag niya, hawak ang recorder, "tama ang hinala mo, lahat ng ito ay panlilin lang." Si Nelson Rios, nakatingala mula sa kanyang mga papel, na natiling kalmado na taliwas sa kasiglahan ng kanyang anak. "Ano ba ang ibig mong sabihin, Reynaldo?" tanong niya. Ang tinig ay may pagod. Sa isang pindot ng buton, nag-echo ang tinig ni Marcelo sa opisina. "Kahit na hindi ako ang tunay na ama ng sanggol, pakiramdam ko ay para na akong ama." Nanatiling walang ekspresyon si Nelson habang nakikinig. Pagkatapos ng pag-playback,
bumalot ang mabigat na katahimikan. Nang magsalita si Nelson, ang kanyang tinig ay may halong pagkadismaya. "Reynaldo, sinusubaybayan mo ang iyong sariling kapatid." Ang ngiti ni Reynaldo ay bahagyang nawala. "Pero ama, niloko ka nila. Si Marcelo at ang babaeng iyon ay inorkestra ang lahat ng ito upang makuha ang mana." Tumayo si Nelson, ang kanyang presensya ay nangingibabaw sa silid. "Ang nakikita ko," matibay niyang wika, "ay isang paglabag sa tiwala at pribasya sa loob ng pamilyang ito." Bago pa makapag-react si Reynaldo, biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Pumasok si Marcelo, kasunod si Carmen, kitang-kita ang tensyon sa paligid. "Ama," panimula ni Marcelo, ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit matatag, "may kailangan akong sabihin sa iyo." Itinaas ni Nelson ang kanyang kamay upang pigilan siya. "Hindi na kailangan, Marcelo. Alam ko na ang lahat." Nanlumo si Marcelo habang si Carmen ay bahagyang napabuntong hininga, ngunit si Reynaldo hindi maitago ang kanyang kasiyahan. Ngunit, patuloy ni Nelson, ang kanyang mga mata ay nakatuon kina Marcelo at Carmen, panahon na para sa buong katotohanan. "Marcelo, Carmen, nakikinig ako." Sa bigat ng kanilang panlilinlang, humakbang si Carmen pasulong. Ang kanyang tinig ay may panginginig sa simula, ngunit unti-unting naging malinaw. "Ginoong Rios, nagsimula ito bilang isang plano. Natagpuan ako ni Marcelo nung ako'y nagdadalang tao at walang matuluyan. Inalok niya ako ng isang paraan para sa kinabukasan ng aking anak, isang pagkakataon para sa aking anak. Sa simula, ito'y isang kasunduan para mapangalagaan ang kinabukasan ng aking anak at matulungan si Marcelo sa pagkuha ng mana." Huminto siya, pinisil ang kamay ni Marcelo. Ngunit sa pagdaan ng panahon, may nagbago. Ang isang kasinungalingan ay naging pinakatotoong bahagi ng aking buhay. Nahulog ang loob ko kay Marcelo sa kanyang malasakit at katapatan, at natutunan niya ring mahalin ako at ang batang ito. Puno ng luha ang mga mata ni Marcelo nang kanyang sabihin, "Totoo ito, Ama. Nagsimula kami sa isang kasinungalingan, ngunit ang damdamin ko para kay Carmen at sa batang ito ay totoo. Mas totoo kaysa sa anumang naranasan ko." Si Nelson, na tahimik at tila hindi mabasa ang mukha, sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang tinig ay puno ng pinipigilang damdamin. "Marcelo, naaalala mo ba ang laging sinasabi ng iyong ina? Na ang puso'y nakakaintindi ng mga dahilan na hindi kayang unawain ng isip?" Nagulat si Marcelo at tumango. "Nang una kong masilayan kayong dalawa," dagdag ni Nelson, "may nakita akong nagpaalala sa akin sa amin ng iyong ina noong kabataan namin. Isang ugnayan na lampas sa mga salita o mga sitwasyon." Lumapit siya kay Carmen, hinawakan ang kanyang mga kamay, na nagpapakita ng isang sandali ng hindi inaasahang pag-unawa at marahil ng pagkakasundo. "Mahal kong anak," malumanay niyang wika, "bagamat sumali ka sa ating pamilya sa ilalim ng hindi tiyak na mga kalagayan, nagdala ka ng init dito na matagal nang nawala." Hindi makapaniwala si Reynaldo sa mga salitang iyon at agad siyang sumingit. "Pero Ama, niloko ka nila, inorkestra nila ang lahat para makuha ang mana." Humigpit ang ekspresyon ni Nelson habang humarap sa kanyang nakababatang anak. "Reynaldo, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang kayamanan o pag-aari, kundi sa kanyang kakayahang magmahal, magpakita ng katapatan, magpatawad at umunlad kasama ang iba, mga katangiang kailangan mo pang matutunan." Binalingan niya si Marcelo at Carmen at wika niya, "Oo, nagkamali kayo, ngunit ang pagmamahal at dedikasyon na nakikita ko sa inyo, pati na ang inyong hangarin na bumuo ng isang pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na yaman." Sa sandaling iyon na parabang sinusuportahan ang mga salita ni Nelson, biglang napadaing sa sakit si Carmen at napayuko. "Sa tingin ko, oras na,"
Bulalas niya. Nagkagulo ang lahat. Si Marcelo, pansamantalang nakalimutan ng alitan, ay sumugod upang alalayan si Carmen. Huminga ng malalim, utos ni Nelson. Ang boses ay puno ng autoridad na hinubog sa mga tao ng karanasan. Reynaldo, tumawag ka ng ambulansya. Marcelo, dalhin si Carmen sa silid ng bisita. Kukunin ko ang doktor. Habang inaakay ni Marcelo si Carmen palabas, saglit silang pinigilan ni Nelson. Tandaan, ngumiti siya ng may init. Ano man ang mangyari, pamilya kayo at ang pamilya ay magkasama. Ang mga sumunod na oras ay binago ang tahimik na mansyon ng mga Rios sa isang abalang lugar, puno ng mga malalakas na boses, mabilis na utos, at ang tensyon ng pagdating ng bagong buhay. Nang sumapit ang madaling araw, pumailan lang ang iyak ng bagong silang na sanggol, bumalot sa katahimikan ng mansyon. Sa isang silid na minadaling gawing delivery room, buhat ni Carmen ang kanyang bagong anak at si Marcelo sa kanyang tabi, parehong humanga sa kanilang nalikhang buhay. Ngumiti si Dr. Martinez, ang matagal ng doktor ng pamilya matapos ang kanyang gawain. Maligayang bati, isa siyang malakas at malusog na batang lalaki. Si Marcelo, may mga luhang kumikislap sa kanyang mga mata, marahang hinaplos ang ulo ng sanggol. Perpekto siya, bulong niya, labis na tinatamaan ng damdamin. Ang mga nakaraang kasinungalingan ay tila nagiging walang halaga kumpara sa makahulugang kaganapan ng pagsilang ng kanilang anak. Si Nelson na naghintay sa labas sa buong panganganak ay tahimik na pumasok, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tuwa nang masilayan ang kanyang apo. Pwede ko ba? Tanong niya. Inaabot ang sanggol. Ipinasa ni Carmen ang sanggol at maingat itong inakay ni Nelson, ipinapakita ang lambot na hindi pa nasilayan ni Marcelo mula nang mawala ang kanyang ina. Maligayang pagdating sa mundo, munting anghel, bulong ni Nelson, pinipigilang maluha. Dumating ka ng tamang panahon upang ipaalala sa amin kung ano talaga ang mahalaga. Si Reynaldo nakatayo sa gilid, ang mga mata ay unti-unting lumambot mula sa dati nitong tigas. Lumapit. Napakaganda niya, bulong niya nang may pagsisisi. Patawarin ninyo ako. Sobrang nakatuon ako sa mana sa pagkapanalo, kaya nakalimutan ko ang tunay na mahalaga. Naudyukan ng bagong damdamin ng pamilya, inilagay ni Marcelo ang kanyang kamay sa balikat ni Reynaldo. Lahat tayo ay nagkamali, ngunit ngayon ay may pagkakataon tayong magsimulang muli. Habang buhat ang sanggol, tumingin si Nelson sa kanyang mga anak, may pagmamalaki at determinasyon sa kanyang mga mata. Panahon na para sa tapat na pag-uusap, ngunit una, hayaan nating magpahinga si Carmen. Marami na siyang tiniis ngayong gabi. Sa mga araw na sumunod, nagtipo ng pamilya Rios sa opisina ni Nelson. Bawat isa'y naglaan ng panahon upang ilahad ang kanilang saloobin. Inamin ni Marcelo ang kanyang kawalang pag-asa tungkol sa kanyang pagkabaog at kung paano binago ni Carmen ang kanyang buhay. Ikinuwento naman ni Carmen ang kanyang mahirap na pinagdaanan at ang desperasyong nagtulak sa kanya sa plano. Ibinahagi ni Reynaldo ang kanyang naramdamang pagtatangi kay Marcelo na siyang nagpasiklab sa kanyang mga walang ingat na pagkilos. Habang nakikinig, ikinagulat nilang lahat nang magbahagi si Nelson ng sariling revelasyon. Matagal ko nang inakala na may higit pa sa kwento ninyo, wika niya, nakatingin kina Marcelo at Carmen. Nakikita ko ang isang tunay na pagmamahalan na kahawig ng pagmamahalan ko sa inyong ina at alam kong sa kabila ng mga kaduda-dudang pinagmulan, totoo ito. Lumapit siya sa bintana, nag-iisip. Ang kondisyon sa testamento ay isang pagsubok upang makita kung ano ang tunay na pinahahalagahan ninyo. Isa itong masalimuot na paglalakbay, ngunit naniniwala akong natutunan nating lahat ang mahahalagang aral. Ngumiti siya sa kanyang pamilya at idinagdag, ang tunay na pamana ay hindi ang yaman o mga ari-arian,
kundi ang pagmamahal, malasakit at pag-unlad na sama-sama nating tinamo. Dahil sa munting himalang ito, nakuha nating lahat ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Sa mga sumunod na linggo, dumaan ang pamilyang Rios sa isang panahon ng pag-aangkop at paggaling. Nagpalitan ng mga sumpaan sina Marcelo at Carmen sa isang maliit at pribadong kasalan sa hardin ng kanilang tahanan na dinaluhan lamang ng kanilang pinakamalalapit na kamag-anak. Bilang hakbang tungo sa paghilom ng nakaraang mga sigalot, kinuha ni Reynaldo ang tungkulin bilang best man. Si Nelson, na tapat sa kanyang pangako, ay inayos ang negosyo ng pamilya na iniakma ang mga posisyon sa natatanging kakayahan ng kanyang mga anak. Si Marcelo ang naging general manager sa bangko, samantalang si Reynaldo, sa ikinagulat ng marami, ay ginamit ang kanyang mana para magtatag ng isang foundation na tutulong sa mga single mothers at mga pamilyang walang tirahan na hango sa mga naging karanasan ni Carmen. Si Carmen mismo ang naging puso ng sambahayan ng mga Rios, nagpapalaganap ng kanyang taos-pusong kabutihan sa mansyon at di naglaon ay naging isang mapagkakatiwalaang tagapayo hindi lamang kay Nelson kundi pati na rin sa mga tauhan at kasosyo ng kumpanya. Isang araw habang pinagmamasdan ni Marcelo si Carmen na naglalaro kasama ang kanilang anak sa hardin, lumapit si Nelson sa kanya. Ang tinig ay mabigat sa damdamin. "Alam mo, anak," wika niya, "maging ang iyong ina ay magiging labis na proud sa iyo, hindi dahil sa tagumpay sa negosyo o sa kayamanan, kundi dahil sa tao na naging ikaw at sa pamilyang iyong binuo." Naantig niyakap ni Marcelo ang kanyang ama. "Salamat, Itay, sa lahat." Habang binabalot ng liwanag ng dapit hapon ang hardin, pinagmunihan ni Marcelo ang kamanghamanghang paglalakbay na nagdala sa kanya dito. Mula sa isang desperadong plano tungo sa mga pinakamalalim na biyayang natagpuan niya sa kanyang buhay. Napansin ni Carmen ang kanyang mapagnilay na tingin, ngumiti at tinawag siya upang sumama sa kanila ng kanilang anak. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Marcelo at niyakap sila ng may pagmamahal. Sa sandaling iyon, kasama ang kanyang asawa, anak at ang nagkaisang pamilya sa kanyang paligid, napagtanto ni Marcelo na natagpuan niya ang isang kayamanang mas mahalaga kaysa sa anumang material na yaman. Natagpuan niya ang kanyang tunay na tahanan at yaman sa pagmamahal na nakapalibot sa kanya. Habang dahan-dahang bumababa ang dilim ng gabing iyon, ang mansyon ng mga Rios na minsang sumisimbolo ng ambisyon at hidwaan ay nakatayo ngayon bilang sagisag ng matatag na lakas ng pag-ibig, katotohanan at pagpapatawad. Ang kwento ni na Marcelo at Carmen na nagsimula sa kaguluhan at panlilinlang ay umusbong tungo sa isang salaysay ng pagtubos at pag-asa, na nagpapakita na ang mga hindi inaasahang simula ay maaaring magdala sa mga pinakamatamis na wakas. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong puso, mangyaring ipakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aming channel. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming mga kwento, mga biyaya sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay.